Narito ang 5 halimbawa ng kulturang popular. Ang una ay ang pista, pagkakaisa ng komunidad, kultura at tradisyon, kasiyahan at pagsasaya, at pagsasalo-salo. Pagkakaisa ng komunidad. Ang mga pista ay nagsisilbing pagkakataon para magtipon-tipon ang mga tao. Nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad. Sa kanilang pananampalataya. Pagdiriwang ng pananampalataya. Karamihan sa mga pista ay may kaugnayan sa mga relihiyosong selebrasyon tulad ng kapistahan ng mga santo na nag-uugnay sa mga tao sa kanilang pananampalataya. Kultura at tradisyon. Ang mga pista ay pagkakataon upang ipakita ang lokal na sining, musika, sayaw at pagkain. Ang mga ito ay nagsisilbing paraan upang mapanatili ang mga tradisyon ng mga ninuno. Kasiyahan at pagsasaya. Ang mga pista ay puno ng kasiyahan, mga laro at iba pang aktibidad na nagdudulot ng saya at aliw sa mga tao, mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Pagsasalo-salo. Mahalaga ang pagkain sa mga pista kung saan ang mga tao ay nagsasalo-salo at nagbabahagi ng mga putahing lokal. Dahil dito, ang pista ay hindi lamang isang tradisyon kundi isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Pangalawa dito ang halimbawa ay ang sinakulo. Ang sinakulo ay isang mahalagang bahagi ng kulturang popular sa Pilipinas, lalo na sa mga komunidad na nagdidiriwang ng mahal na araw. Narito ang kahalagahan ng sinakulo. Cultural heritage. Pagpapahalaga sa sining at drama. Pagsasama-sama ng komunidad. At edukasyon at pagninilay-nilay. Relihiyosong aspeto. Ang sinakulo ay isang dramatikong pagtatanghal ng mga kaganapan sa buhay ni Jesus, mula sa kanyang pagpasok sa Jerusalem hanggang sa kanyang pagkakapako sa krus. Ito ay nagsisilbing paraan ng pagninilay-nilay at pagpapahayag ng pananampalataya para sa mga tao. Cultural heritage. Ang sinakulo ay bahagi ng mas malaking tradisyon ng Pasko sa Pilipinas. Ito ay nagdadala ng mga lokal na kwento at pagsasalin ng relihiyong kasaysayan na nagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa sa mga tao tungkol sa kanilang kultura. Pagsasama-sama ng komunidad. Ang sinakulo ay isang pampublikong kaganapan na nagdadala ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng komunidad. Nagiging pagkakataon ito para sa mga tao na magtipon at makilahok sa isang tradisyon na edukasyon at pagninilay-nilay. Sa pamamagitan ng sinakulo, ang mga tao ay nahihikayat na pag-isipan ang mga aral na makukuha mula sa buhay ni Jesus at ang kahalagahan ng sakripisyo, pagmamahal at pananampalataya. Bakit naging popular ang sinakulo? Narito ang mga halimbawa. Tradisyonal na kaganapan. Pagsasagawa sa iba't ibang komunidad.
sining at pagsasakatawan, medical exposure at cultural revival. Ang unang naging popular ay ang tradisyonal na kaganapan. Ang sinakulo ay bahagi ng mga tradisyonal na pagdidiriwang ng mahal na araw. Kaya't ito ay patuloy na pinahahalagahan ng mga tao sa paglipas ng mga taon. Pangalawa, ang pagsasagawa sa iba't ibang komunidad. Maraming mga barangay at bayan ang may kanya-kanyang bersyon ng sinakulo. Kaya't mas maraming tao ang nakikilahok at nakakaalam tungkol dito. Pangatlo ay ang sining at pagsasakatawan. Ang mga makulay na kustong, dramatikong pagtatanghal at pag-awit ay nagiging atraksyon para sa mga tao na nagiging dahilan upang mas maging interesado sila sa kaganapan. Ang pang-apat ay ang media exposure. Ang mga pag-cover ng mga lokal media sa mga sinakulo ay nagdadala ng mas maraming atensyon at nagpapakilala sa mga tao sa ibang bahagi ng bansa sa mga Ang panglima ay ang cultural revival. Sa pag-usbong ng interes sa mga tradisyonal na kaganapan, muling nabuhay ang sinakulo bilang isang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya at pagpapahalaga sa sariling kultura. Ang ikatlong halimbawa ng kulturang popular ay ang barong at saya. Narito ang halimbawa. Una ay kultura na pagkakakilanlan, pagsasakatawan ng kasaysayan, pambansang simbolo, sining at craftsmanship, at pagsasama ng komunidad. Kultura at pagkakakilanlan. Ang barong Tagalog at barong saya ay nagpapakita ng mayayamang tradisyon ng pananamit sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagbibigay diin sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino at kanilang mga ugat. Pambansang simbolo. Ang barong Tagalog ay itinuturing na pambansang kasuotan ng mga kalalakihan, samantalang ang barong saya naman ay kilala bilang tradisyonal na damit ng mga kababaihan. Ang mga ito ay madalas na ginagamit sa mga mahalagang okasyon tulad ng kasal at pista na nagiging simbolo ng pagmamalaki sa sariling kultura. Sining at craftsmanship. Ang paggawa ng barong Tagalog at barong saya ay nangangailangan ng mataas na antas ng sining at craftsmanship. Ang mga detalye at disenyong ginagampanan sa mga kasuotan ay nagpapakita ng pagkamalikhain ng mga Pilipino. Pagsasama ng komunidad. Ang mga kasuotan ay kadalasan ipinapakita sa mga lokal na pagdiriwang at mga kaganapan na nagiging daan para sa mga tao na magtipon at magdiwang ng kanilang kultura at tradisyon. Bakit ito naging popular? Narito ang mga halimbawa. Una ay ang cultural revival, kaganapan at pista, pambansang simbolo, fashion influence at cultural pride. Cultural revival. Sa mga nakaraang taon, mayroong muling pagsigla ng interes sa mga tradisyonal na kasuotan. Ang mga tao ay mas nagiging mapanuri sa kanilang mga ugat at kultura na nagiging dahilan upang muling isuot ang mga ito. Fashion influence. Madalas gamitin ang barong Tagalog at barong saya sa formal na okasyon at mga kaganapan.
kaya't mas nakikilala ang mga ito sa mas maraming tao. Cultural pride. Ang mga tao ay mas proud sa kanilang kultura at nagpapakita ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga tradisyonal na damit, lalo na sa mga international na kaganapan. Ikaapat na halimbawa ay ang Flores de Mayo. Ang Flores de Mayo ay isang mahalagang tradisyon sa kulturang popular ng Pilipinas na nagpapakita ng pananampalataya, sining at pagkakaisa ng komunidad. Narito ang kahalagahan at halimbawa ng Flores de Mayo. Una ay ang cultural heritage, pag-unlad ng sining at kreatibidad, pagsasama-sama ng komunidad at pagpapahalaga ng kalikasan. Relihiyosong aspeto. Ang Flores de Mayo ay isang pagdiriwang na ginugunita ang paggalang kay Maria, ang ina ng Diyos. Ito ay nagsisilbing paraan ng mga tao upang ipahayag ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Cultural heritage. Ang pagdiriwang na ito ay bahagi ng mas malaking kultura ng mga Pilipino na may mga ritual at tradisyon na naipasa mula sa nakaraang henerasyon. Ang pagdalo sa mga prosesyon at mga misa ay nagpapalaganap ng kanilang pagkakakilanlan at kasaysayan. Pag-unlad ng sining at kreatibidad. Ang mga dekorasyon, mga bulaklak, at ang mga pagsasagawa ng mga sayaw at awit ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng sining sa kulturang Pilipino. Ang mga lokal na artista at mga kabataan ay nakikilahok at nagiging bahagi ng tradisyong ito na nag-aambag sa kanilang pag-unlad. Pagsasama-sama ng komunidad. Ang Flores de Mayo ay nagiging pagkakataon para sa mga tao na magtitipon-tipon at makipag-ugnayan. Ang mga aktibidad tulad ng prosesyon at mga handog ng pagkain ay nagpapalakas ng samahan sa loob ng komunidad. Pagpapahalaga sa kalikasan. Sa pagdiriwang na ito, ang mga bulaklak ay may espesyal na simbolismo. Nagpapakita ito sa mga tao tungkol sa kahalagan ng kalikasan at ang ating responsibilidad na alagaan ito. Ang ikalimang halimbawa ng kulturang popular ay ang simbang gabi. Ang kulturang popular ay may malaking kahalagahan sa lipunan dahil ito ay nagbibigay ng pagkakataon na sa mga tao na magkaisa, makipag-ugnayan at makipagpalitan ng ideya. Nakakatulong ito sa pagbuo ng identidad at pagkakaisa sa isang komunidad. Relihiyoso at espiritual na aspeto. Ang simbang gabi ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga tao na magdasal at maghandog ng pasasalamat. Nakakatulong ito sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga tao. Narito ang kahalagahan at halimbawa ng simbang gabi. Pagsasama-sama ng komunidad, culinary tradition, kultura significance, at pagpapalaganap ng tradisyon. Pagsasama-sama ng komunidad. Ang simbang gabi ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga tao na magdasal at maghandog ng pasasalamat. Nakakatulong ito sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga tao. Culinary tradition. Kasama ng simbang gabi ang mga masasarap na pagkain tulad ng puto, bumbo at bibingka na nagbibigay ng karagdagang kasiyahan at atraksyon sa mga tao. Cultural significance. Ang simbang gabi ay bahagi ng mas malaking tradisyon ng Pasko sa Pilipinas na nagpapakita ng mayamang kultura Pilipino.
pagpapalaganap ng tradisyon. Sa paglipas ng mga taon, ang simbang gabi ay naging simbolo ng pagdiriwang ng Pasko, kaya't ito ay patuloy na isinasagawa ng mga tao, hindi lamang bilang relihiyosong aktibidad, kundi bilang bahagi ng kanilang kultura. That's all. Thank you so much. Paalam.